Hey there, let's talk about whatnot. Habang papalamig ang panahon, extreme weather na naman tayo. Maaaring marami nag-iisip kung ano yung educational system nila dito sa Canada. Lalo na, or especially yung mga magulang na may idadalang anak dito. No? May similarity ba o may kaibahan ba yung educational system nila dito sa Canada? At na pwedeng halimbawa yung anak nyo ay graduate sa Philippines ay pwede ipasok agad, ano? So, pag-usapan natin yung ganung topic, ganung issue. Pero bago yun, alam kong election time sa Pilipinas, ano? And yung mga mamabatas natin sa Senate at saka sa Congress yan yung ating mga lawmakers. Meron tayong pwedeng i-request dyan sa kanila. Try natin. Kasi isang hassle ng pag-apply dito sa Canada or yung pag-aaral din. Halimbawa, dito ka na, ay yung pagkuha ng mga records mo from Philippines sa mga schools. Ito, it's a challenge, ano? O pwedeng challenge and at the same time request sa mga lawmakers natin ni sa buong Pilipinas, ha? I mean, national level. Baka pwedeng mag-create ng law na i-oblige talaga ang mga schools, universities na fully digital in terms of the school records. Napakahirap kumuha ng mga certificates na galing sa Pilipinas sa school na pinag-aralan mo sa universities. At papunta dito kasi ang system nila rito is meron kang pagpapadalhan na hindi personal, eh. Diba, katulad ng West o kaya yung ICAS. Sila ang magre-request sa school, eh. At yung school nyo dyan, yung university natin sa Pilipinas, sila yung magpapadala dito sa ICAS at saka sa West, no? Those ICAS and West are governing body na nag-evaluate ng mga record na galing dyan sa atin sa mga schools. Ang isang problema ang naranasan natin o namin is, halimbawa, taga-probinsya ka, ang school mo ay nasa Manila, kailangan mong humanap ng tao na uutusan, no? Para pumunta pa sa Manila, para kumuha ng mga records mo, at para sabihin lang na ipadala ito. Hindi kasi pwede na ang magpapadala yung tao rin na utusan nyo, kailangan magpapadala yung institution, eh. So I think it's high time. Total, ang dami namang pakinabang ng Philippine government sa mga nagtatrabaho nandito, no? Sa Canada, especially. Hindi lang dito sa Canada, pati sa ibang mga bansa na pinupuntahan natin na para mag-work, mga OFW natin. Kasi para makasabay kami dito, kailangan din yung mga educational record or yung sa mga institution na pinag-aralan dyan. Pero kailangan na mag-uusap is institution to institution. Now, ang isang burden at hassle nga ay yung pagkuha ng record. Baka pwedeng magkaroon tayo ng isang batas para i-oblige at magkaroon ng isang website talaga na andun yung mga universities magkakasama doon at pwede ka mag-request at yung i-request mo na yun, syempre, ay legit. Syempre, no? An original. At papunta din doon sa mga institution dito na nagre-request ng mga records mo. Kasi ang hirap kumuha ng records talaga. Tapos, ang makakausap mo pa mga, let's say, sa register ng isang universities at hindi nila alam kung paano yung sistema. Ang dahil nilang tanong, hindi nila alam, eh.
Samantalang kung ito ay sa website, pwede ka nang mag-request at umorder ng school records mo, halimbawa, ng TOR, at i-message mo naman dun, isusulat mo naman dun kung saan pupunta, kung saan nila ipapadala, no? Yung records na yon ay malaking tulong. It's a really big help. So kaya yung mga congressman natin yan na paupo-upo lang. Ay, mga congressman, saka yung mga senador natin dyan, baka pwede naman nagawa kayo ng isang batas para may digital copy at maka-request. Sa ngayon, oo, may mga website ng mga schools, pero wala tayo na talagang parang centralized na website na pupuntahan natin para kumuha ng mga documents na yun. Ang mga schools hindi naman magkukumplayan hanggat walang batas. Hindi naman basta-basta natin mapapasunod yan kasi may bayad ang website ang pag-maintain. Expenses, in short. So baka yun, no? Huwag na yung sa congressman natin. Congressman namin never heard yan eh. Kaya yung ibang congressman, ano naman, tsaka mga sa Senate natin, baka beke naman, pwede naman isang batas na magre-required sa mga universities na magkaroon sila ng website para makapag-request kaming mga nandito sa ibang lugar, sa malalayang lugar, kung just in case kailangan ng school records namin, para smooth na. Alam mo yun, hindi na kami maghahanap pa ng mga taong kung sino-sino aabalahin. Napaka-busy pa naman ng mga tao sa Pilipinas. Ang hirap abalahin. Minsan. Tapos, instead na ang gagastusin mo, halimbawa, ibabayaran mo lang sa school, siyempre, pag galing probinsya to Manila, sasagutin mo lahat yung expenses ng tao na yon na uutusan mo para kumuha lang ng record mo. Tapos, lahat ng gastusin ang sagot mo, mas malaki pa in short. Tapos hindi pa niya alam ang gagawin, baka magkamali-mali pa, lalo na, nagkaloko-loko na, di ba? So, ayan, congressman, saka senador, baka Buchanan, ayan, education natin. Para naman hindi kami mahirapan kumuha ng mga records namin. Okay? Tama ba? Yan, pupunta kayo dito. You have your family, you have your children, you have your relatives, at mag-aaral sila rito. Medyo, to be honest with you, medyo puzzle din ako sa ibang yung system nila rito. Kasi, nagtataka ako dati, yung Catholic school nila, sa atin kasi sa back home, when you say Catholic schools, those are private. Sa amin dito sa Alberta, especially specifically, sa Edmonton, they have what they called Edmonton Catholic School Division. Tapos, iba pa yung Public School Division. Kaibang division yan. Tapos may private school din. So, pag medyo gusto mong gumastos ka na medyo social, then mag-private school ka. Diba? $3,000 to $10,000 kama na ang doon. Pero ang nakakatuwa, yung Catholic Schools Division ay government funded. So kung titignan mo, ay parang public din siya, kaya lang exclusively for Catholic na historically kasi malalim din yung kanila palang pinagsimulan dito sa pagiging Catholic. So yun, yung Catholic Schools Division dito ay publicly funded. Tapos meron ding Public Schools Division. Siyempre, government funded din yan. So yan, tatlo, no? You have your Public Schools Division, meron ka ring Catholic School Division, at meron kang private school. Ang pinag-uusapan natin yung sa elementary at high school, ha. Siyempre, ibang usapan pa yung sa college. Ngayon, ang nakakatuwa, may
dahil ako'y galing sa ating sa education sa Philippines, siyempre I want and I try to find out ano ba yung meron kami na meron din sila dito o may similarity ba? Yung bang aming system of education ngayon ay hawig din? Paano mong iaakma kung ang anak mo ay galing sa isang bansa katulad sa atin at idadala mo dito? Ano yung gagawin natin? So, nung una parang ang gulo dahil may public, may Catholic, may private, na? So, yun yung parang iniisip ko noon paano ang tawag doon? Paano mo i-adapt? Yun. Yung system na meron tayo sa system nila. Let's talk about whatnot. Joyism pa rin po tayo. Nag-uusapan pa rin natin. Kapag dating ng estudyante rito, kailangan pag gusto mong target mo yung pag Catholic ka, ang requirement kasi doon, both parents ay Catholic, sa Catholic school ka idadala. At sila ang hanap ng school na malapit dun sa location na tinitiran mo. Ganon yung sistema nila. Sila ang magsasabi sa'yo kung saan na school, na Catholic school magpupunta anak mo. Ngayon, idadala mo muna siya sa may tinatawag nila na one word, one center. I-test sila, no? Or i-evaluate yung kanilang capacity, especially sa English, sa math, yun. I-interviewin yung bata. At pag maganda yung, let's say, mataas yung kanyang English, maganda yung kanyang mga grades. Katulad yung anak ko, nasa grade 10 siya. Sa grade 10, nung umalis kasi kami, kalahatian ng taon, October. So, kalahatian sa atin. Dito naman kasi simula lang nun. September kasi ang simula nila rito, so hindi nila alam kung saan siya ilalagay. In-assess naman yung kanya, matataas naman yung kanyang sa English. Mas mataas pa yata sa akin. Mas kumbaga kaya niyang makisabay sa mga taga dito. So, tapos binigyan na ng credit yung kanyang mga grades sa Pilipinas. Yung iba ko naririnig na na advance pa sila, no? From yung anak ko naman, sakto lang kung grade 10 siya. So, may mga binalikan lang siya ditong grade 10. And the following year, regular grade 11 na siya at saka regular grade 12 na sa ngayon. Yun naman yung doon, yung parang pagkakaparehas natin sa Philippines kasi meron tayo ring senior high school, meron din sila. Pero kasi ako galing ako sa atin as senior high school teacher. May hindi lang sa sa curriculum mismo ay mayroong pagkakaiba sila kasi halimbawa senior high school ka na, so that is grade 11 and grade 12. Meron silang target na number of credits 100. They have this target credits na 100 credits at graduate ka na ng senior high school basta makuha mo yung 100 credits. Ano yung pagkakaiba niya sa atin sa senior high school natin? I'm not sure, no? Hindi ko naman kinu-question yung curriculum ng senior high school natin, pero nung umalis kasi ako, hindi pa rin ganun ka ayos yung curriculum. So dito kasi kukuha ka ng credits mo,
malaya kang kumuha ng mga kung ano-anong subjects na nasa grade 11. Tapos, ah, kung gusto mong may tinatawag pa sila ritong AP, ano, or nung una akala namin nung misis ko ay araling panlipunan. It's what they call advanced placement para ma-accept ka sa university. Ano yung kaibahan ng advanced placement sa atin? Sa atin kasi kung gusto mo kumuha ng mga ibang anumang courses na let's say engineering, na merong mga higher mathematics, say calculus, and you have physics, yan, yung mga courses na may mga ganun, kailangan kumuha ng advanced placement. And you need to pass yung advanced placement subjects na yun. So, sa atin naman, meron tayong STEM. Kung pupunta ka sa ganong mga courses, kaya lang kasi ang sa atin, grade 11 pa lang, STEM ka na. Kailangan may STEM ka na kunin dito. May advanced placement din sa grade 11, pero kung hindi mo makuha yun, may advanced placement sa grade 12 para do sa mga subject na yun. So I know sa atin din sa Philippines, kung halimbawang mag-STEM ka at kunyari, tulad sa amin, graduate ka ng sabihin na natin yung techbook, yung kinuha mo sa senior high school. Tapos ng techbook ka, mag-engineering ka. Ang alam ko sa atin, meron tayong parang bridge program. Kung hindi ako magkamali, yung bridge program naman is program na nung university. Di ba, napupuntahan mo kasi techbook graduate ako. Tapos, para makakuha ko ng engineering, para makalipat ako ng course na gusto ko, na hindi techbook, ay kukuha ako ng bridge program sa kolehiyo. So, yun siguro doon medyo nagkakaroon ng kaibahan. Dahil dito, sa grade 11 may advanced placement na. At sa grade 12 may advanced placement din. Yun yung mga subject na mahihirap actually. Pero pwede kang gumraduate ng senior high school na ang kinuha mo lang yung mga general subjects lang. Well, basta't makakompleto ka nung 100 credits. Kahit wala na yung mga ibang mahihirap na subject, pwede mong iwasan. Pwede mong iwasan yung mahihirap na subject. Yun nga lang, hindi ka i-accept sa university. So, para ma-accept ko sa university, let me make it clear, hindi ka i-accept sa university kung kukuhanin mong courses ay yung mga courses na nangailangan ng advanced placement. So, halimbawa, ang kinuha mo lang dito ay, meron silang tinatawag na Science 20. Ano yun? Yung Science 20 parang general science lang siya, magkakashalo-halo yun. Isang subject siya, pero andun na ang biology, chemistry, physics. Parang general knowledge lang yun. Magkakasama na yung sciences doon. Science 20 nila. Pag yun lang yung kinuha mong science, halimbawa, hindi ka pwede sa advanced placement courses. Hindi ka pwede sa engineering. Hindi ka pwede sa programming. Basta yung mga courses na kailangan ng AP or advanced placement. Ngayon, kung halimbawa, ang credits mo ay kumuha ka naman ng biology at yung chemistry, na hindi advanced placement, hindi AP, basta biology subject siya at chemistry subject na separate subjects, hindi yung general, yun pwede kang pumunta sa health courses, siyempre. Kasi may medicine ka, magna-nursing ka, dahil meron kang biology sa credit mo at meron kang chemistry, tatanggapin ka sa course na yun. Pero halimbawa nga, iniwasan mo yung chemistry at biology, hindi ka pwede mag-enroll sa health courses. Yun siya. Ngayon, ano yung kaibahan naman itong advanced placement na, halimbawa,
Yung anak ko ngayon nasa advanced placement. Ayun, yeah. Oo. Manang-mana yun sa... Ba, hindi naman ako magaling kasi sa calculus. Yung anak ko magaling sa calculus. Sige, sige. Tanggapin na natin ang katotohanan. Mana sa ina, ang mga anak daw ay malaking porsyento na kanilang talino ay nanggagaling sa magulang na, especially sa mami, sa nanay. Siyempre, naman sila ng 9 na buwan naka-stay. O, huwag kayong magalala mga father, meron din tayong contribution dyan. Kaya lang, for now, in terms of, yun nga, yung talino sa math. Kasi hindi naman ako talaga magaling sa math nun eh. Sinemplang ko pa nga yan eh. O, pag yung mga abstract, yun yung sinasabi ko sa anak. Pag yung abstract subjects, katulad nung calculus 8 plus b plus c, tapos xy, tapos may mga buntot-buntot na ibang usapan na yun. Pero pag may problem solving, yan, halimbawa geometry, trigonometry, sabi ko sa kanya, ayun, kaya ko akong i-figure out yan kasi nababasa ko yung yung hinahanap ko ano yun talagang kailangan. So anyway, ano yung kaibahan ng advanced placement naman? So tinanong ko yung anak ko, sabi niya, pag may advanced placement ka, so siyempre automatic tatanggapin ka sa university kung gusto mong kunin ay mga courses na relate na may mga ganoong subject like calculus, physics, yan. At hindi lang kasi isa yan yung calculus at physics na yung mga math nila, hindi lang isa. Then chemistry din. Tapos, ang kagandahan nun, pag in-accept ka sa university at meron ka ng mga subject na advanced placement ng 80, at pumasa ka nung meron silang score, ay meron silang grade, dapat 5 ka dun sa lahat ng subject na AP na yan, yung advanced placement na subject, dapat ang grades mo ay 5. So, I'm not sure kung gaano kataas yung 5 sa kanila. Automatic ka rin, pagpasok mo sa university, yung mga subject na yun, hindi mo na kukunin. Meron ka ng score agad na -A. Kumbaga, meron ka ng reserve. Nag-aaral ka ng advanced placement sa senior high school mo. Ito, wala sa Pilipinas ito. Nag-aaral ka ng advanced placement subject sa senior high school mo, sa grade 12 mo, at naipasa mo, meron ka ng reserve na score do sa mga subject na yun. Reserve na grade, I mean. Nag-enroll ako dito sa isang university, andun yung mga subject na yun, halimbawa, meron na akong automatic na grades dun sa mga subject na yun, kayo na 5. Yung 5 subjects na yun, ay meron na akong score, ay meron na akong grades. Pwede ko lang hindi pasukan niya sa university. I-enroll ko lang siya, pero may grades na ako doon na -A. Yun. Mataas ko siyang ipinasa sa senior high school, sa grade 12. Pagdating dito sa kolehiyo, baon ko na yung grades na yun, -A nga lang. So, which means hindi siya yung ganun kataas pa, di ba? Ngayon, kung gusto mo siyang gawing +A, papasukan mo yan. In-enroll mo siya, papasukan mo, para yung score mo, yung grades mo, ay maging +A. Pero kung okay na sa'yo, yung -A, i-enroll mo yung subject na yun, pero hindi mo na siya papasukan. Diba? Baga less, inuna mo nang pinaghirapan ng senior high school ka, nung grade 12 ka. Meron ka ng grades doon sa university. So, yun, yun yung isang nakita ko na kaibahan at wala sa atin. Sa atin, Diyos ko po, ang hirap kumuha ng marka. Dito, to be honest, parang ipupush ka pa nila na, tapos, ayaw nila para kayong robot, yun yung ang tagal naming ipinaliwanag sa anak namin na hindi katulad sa atin sa Pilipinas yung nila dito. Ayaw nila yung para kang robot. Sinabihan kami doon, sinabihan yung anak namin doon na
i-memorize mo, babasahin mo, tapos tina-target mo yung mataas na grades na yun. Ayaw nila yun. Yung mataas na grades ay parang bonus mo na lang yun. Ang talagang targetin mo, matutunan mo yung subject na hindi ka, alam mo yun, hindi ka naghahangad ng mataas na marka. Ang hinahangad mo ay makapasa at matutunan. So, magkaiba yun eh. So, sasabihin sa'yo ng mga teacher dito, examen, pinaliwanag sa amin na if you're going to be a robot, you better go to Japan because in Japan, there's a lot of robot there. So, that means hindi ka nababagay dito sa Japan. Magpaka-robot. So, yan ano. So, for now, yun yung mga nakita kong, I think gusto ko yun ah. Kung ako tatanungin niyo, kung ako nag-aaral dito. Gusto ko yung mga ganun ano. At saka ano, shout out sa mga, bagay ako, nagturo din ako nun. Naka-base tayo doon sa mga scores ng mga ano eh. Dito pag nag-exam ka sa isang exam, no? Let's say sa isang subject, at sabihin na natin naka 80 ka, 80. Meron silang another exam, gusto mo kunin mo ulit yung the same subject na yun kung gusto mong pataasin. Nagbibigay ulit sila na exam. Ngayon kung satisfied ka na sa 80, huwag ka na kumuha na exam. Eh sa atin kasi, di ba, natatandaan ko pagka, kamote ang score nyo, kaya na to. Pero tayong tinatawag na parang, ano yung tawag natin doon sa Pilipinas? Pag magre-retake ka ng exam, ayun, para maipasa mo lang. Para maipasa mo. Nagbibigay sila ng retake dahil bagsak ka, para pumasa. Dito hindi. Kahit mataas na yung score mo, hindi pa perfect. Kasi nagbibigay sila ng perfect score na 100. Hanggang di ka nagiging 100, 80 ka lang, gusto mong i-100 dyan, mag-exam ka ulit. The following week, gusto mo mag-retake ka para maging 100. So, yun, ano. So, for now, yun lang yung mga pag-uusapan natin. At yung mga kaibahan at kagandahan ng educational system dito. Huwag na yung sa physical aspect. Alam naman natin na talagang malaki yung pagkakaiba at malaki ang diferensya in terms of infrastructure, syempre, physical aspect ng mga schools. Yung sa curriculum na lang. Yan yung mga nakita ko na pagkakaiba. No? So, yan. That's for today. Thank you for listening. Ano pinag-usapan natin? Yung sa mga congressman natin, yung batas na mag-create ng para ma-oblige yung mga universities na magkaroon ng online para sa ating mga school records papunta sa ibang mga bansa na sila magpapadala, no? Sama nyo na yung presyo. Ganun naman dito pag kiklik mo, magkano yung TOR, magkano yung gagastusin sa padala sa LBC o ano pa man, sa Canada Post, magkano gagastusin. Nakasama na lahat yun sa pag binayaran mo. Tapos yung school register na magpapadala. Sa atin sa Pilipinas, minsan nagpa-power trip yung mga school register kung ano pang maririnig mo. Experience lang naman namin. So, hindi naman yung registrar ko, kundi sa ibang mga schools na, especially sa Manila, no? Minsan, kung ano-ano pa ang sasabihin nila. Basta, ganun. So, salamat. At, nanonood pa rin kayo. So, let's talk about what not. Bye for now.